Ayan, magandang buhay mga kaanin. Ito na naman po si Kuya Harvest para po magbigay ng konting tips and ideas po sa ating mga kasamang magsasaka. At ito po yung part 2 ng ating pong ang MOET. So sa part 2, pag-uusapan naman natin yung mga rekomendasyon dito sa part 1. Yan. So dito po, alamin po natin kung ano yung mga sustansya na kinakailangan base sa resulta ng inyong pagsusuri ng MOET. Okay, so ang pinaka-model po natin parati is yung complete fertilizer or yung NPK. So dapat lahat ng may minus ay kasing ganda ng NPK. Kung hindi kasing ganda nun, kung hindi kasing dami ng suwi, o hindi kasing taas, o hindi kasing berde, at least 80% ay kaparehas, okay lang. Pero kung mababa sa 80%, ibig sabihin may diferensya yung lupa dun sa particular na elemento. So kung kulang sa inyo ay nitrogen, so ibig sabihin yan, kinakailangan nating maglagay ng isang sako na urea, so 10 araw pagkalipat tanim. O yan, or 14 araw kung nagdapog naman, o 20 araw pagkasabog tanim. Yan. So importante po yung mga timing ng paglalagay. Kasi kung hindi rin naman naka-timing, hindi natin makakamtan yung sapat na sustansya na pwedeng ibigay ng isang abono. Yan po. So sa gitnang bahagi ng pagsusuwi, pwede po kayong gumamit ng leaf color chart o yung LCC na tinatawag. At sa paglilihi naman, pwede rin kayong gumamit ng LCC o yung leaf color chart ulit para sa paglalagay ng urea. So yan po, kung yan po ang kulang, dahil sabi nga, kung sufficient naman lahat ng sustansya, maliban sa nitrogen, so yung nitrogen lang ilalagay po natin. Kung kulang naman ay nitrogen at sulfur, pwede kayong gumamit ng ammonium sulfate, yung 2100 na merong 24S. Yan. So 2 sako po yan. Yan po, 10 araw pagkalipat tanim, 14 days sa dapog at 20 days sa sabog tanim. At para hindi sobra o kulang o tama lang ang timing ng paglalagay ng urea, pwede kayong gumamit ng leaf color chart. O yan, sa panahon ng paglilihi, leaf color chart pa rin. At kung kulang nyo naman is nitrogen at phosphorus, so pwede kayong gumamit ng 2 sako at kalahati ng ammonium phosphate o 1620. So halimbawa, sa gitnang pagsusuwi naman, na habang lumalaki ang palay nyo, pwede kayong gumamit ng LCC para sa urea, at sa panahon ng paglilihi ay leaf color chart pa rin. Yan. So kung hindi kasi tayo pamilyar sa leaf color chart, minsan tinitingnan na lang natin yung kulay ng dahon saka tayo nag-a-apply ng abono. Or meron din naman tayong maraming paraan, diskarte kung paano tayo maglalagay. Pero kung gusto niyo yung mga specific, pwedeng ito yung gamitin po natin, yung MOET. Ngayon, base sa tayo ng halaman, saka na lang kayo mag-adjust kung kailangan nyo pang maglagay ng iba pang fertilizer. Siyempre, meron pa rin tayong ginagamit na foliar fertilizer. So, dun sa mga may gustong gumamit ng foliar, okay lang naman yun, dahil yun naman ay merong separate recommendation dun sa kanilang tarjeta, kung paano po natin gagamitin. So, next po natin, kapag naman ang kulang ay nitrogen at saka potassium, kinakailangan po nating maglagay ng 1 sako na urea plus kalahating sako ng morate of potash o yung 0060. O pwede rin namang 2 sako at kalahati ng 17017. Yan. So sa panahon ng pagsusuwi naman, pwede kayong gumamit ng LCC para sa urea, at sa paglilihi naman, 3 sakong 17017.
Ayan, so kung ang kulang naman ay NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, 3 sakong complete fertilizer po ang ilalagay natin, basal. Kasunod, pwede tayong gumamit ng leaf color chart para sa urea, at sa panahon ng paglilihi, 3 sako na 17-0-17, or pwedeng 2 sako ng urea at ihahalo natin sa kalahating sako ng morate of potash. Ayan, so kung ang kulang naman ay nitrogen, potassium at saka sulfur, pwede kayong gumamit ng 2 sako ng ammonium sulfate o yung 2100 na may 24 sulfur, at ihahalo sa kalahating sako ng morate of potash. Basal po yan. So sa gitnang paglilihi, urea, at sa gitnang pagsusuwi ay urea base sa LCC, at sa panahon ng paglilihi, pwede kayong gumamit ng urea base sa LCC at kalahating sako ng morate of potash. Ayan, o yung 0060. So ito po yung recommendation kung nagkakameron kayo ng kalituhan kung ano nga ba ang abono na ilalagay po natin sa ating palayan. Ito po yung law of minimum, ano? So ibig sabihin na ito ay sumasapat lamang para magkameron kayo ng sabing average na ani ng inyong palay. At kung gusto nyong pataasin pa, pwede pa rin kayong magdagdag ng additional na fertilizer. Yan, pwede nyo silang dagdagan. Okay, so kung ang kulang nyo naman po ay nitrogen, phosphorus at saka sulfur, so pwede po kayong gumamit ng 2 sako at kalahati ng ammonium phosphate o 1620. Yan po. At urea base sa LCC, at saka sa panahon ng paglilihi, urea pa rin base sa LCC. Ano po. So kapag naman nitrogen at saka may zinc deficiency ang inyong palayan, pwede kayong gumamit ng 1 sako ng urea para sa buong ektarya at maglagay ng zinc sulfate sa mga parting may senyalis ng kakulangan sa zinc. So ang kakulangan sa zinc usually nakikita sa murang edad ng palay at dun sa mga lugar na hindi nakakatihan, ano? So napapansin natin na hindi rin tumataas ang mga palay sa mga lugar na ito. So sa panahon ng pagsusuwi, pwede kayong gumamit ng urea, at sa panahon ng paglilihi ay urea pa rin. So kung kulang naman ay nitrogen at copper, so sa 1 sakong urea para sa buong 1 hektarya na, tapos maglalagay po tayo ng copper sulfate sa mga parteng may senyalis ng kakulangan ng copper. So urea pa rin sa pagsusuwi, at sa panahong paglilihi ay urea pa rin ang ating ilalagay. So mapapansin natin laging urea, no? Kasi yun ang kailangan ng palay natin habang siya lumalaki, dahil sa tinatawag nating photosynthetic activity o yung pagluluto ng pagkain sa pamamagitan ng sikat ng araw at tubig. Okay, so yung leaf color chart po o yung LCC ay napakaganda po nito sa ating palay, sapagkat ito po ay nagbibigay lamang ng tamang rekomendasyon para hindi naman ma-over ang ating palay sa urea at hindi rin naman kulangin. So maganda ho yan, ano? Kasi pag over ang lagay natin ng nitrogen o urea sa ating palayan, pwede siyang tumabal, kumapal masyado ang suwi, hindi magbunga, mabilis bumali, at isa pa yung lapitin ng mga kulisap o mga insekto. At kapag naman kulang, syempre hindi naman magsusuwi. Kaya napakagandang gamitin ng leaf color chart. So isa pa ho, mas mura at practical kung isasawsaw na lang sa 2% na zinc oxide suspension ang ugat ng mga punla bago maglipat tanim o mag-spray o kaya mag-spray ng 2% zinc sulfate sa punlaan 2 hanggang 3 araw bago maglipat tanim. O maglagay ng 20 to 25 kg na zinc sulfate kung may kakulangan sa zinc sa loob ng 3 linggo pagkatanim. So ito po ay intended naman po sa kakulangan sa zinc. At mas mura at practical din kung mag-i-spray na lang ng 0.4%
o ng copper sulfate sa punlaan 2 hanggang 3 araw bago maglipat tanim. So ito naman po ay bihira, no? Lalo na yung problema sa copper. Sa zinc, medyo dumadami na ang may problema sa zinc. So ito po yung mga paalala po dito po sa paggamit ng -1 element technique. Ayan po. So ito po ay rekomendasyon po ng MOET at nasa sa inyo pa rin kung paano nyo ilalagay ang mga pataba na nabanggit. At sinasabi nga po natin na ang performance ng palay o ang pagdami ng butil ng palay o pagdami ng suwi, ang pagbigat ng butil o ng uhay ay nakadepende sa dami ng ating ilalagay na pataba. So mas maraming nilagay na fertilizer, mas marami po tayong aanihin. Ganun na po ginawa ang mga palay natin. Yan. So doon po sa mga nagnanais na bumili ng MOET o nagtatanong ng MOET, ilalagay ko po yung link ng Shopee account ko dito po sa comment section para dun po i-check nyo na lamang at makabili po kayo ng MOET o -1 element technique kit. So yun lamang po, and like, share and subscribe na rin po.